Good morning, another day, another farmlet na naman tayo for today kung saan nandito po ngayon tayo sa Tagkawayan, Quezon para magbisita po or mag-offer po ako sa inyo ulit na isang property na may lawak or sukat na 2 hectares. Ayan po si property po, as you can see ay napakaraming tanim na niyog. Kaya po sa mga buyers po natin na naghahanap ng isang farmlet na may sure return income, ayan panoorin niyo po itong farmlet na ibablog po natin for today. Baka sakali po magustuhan niyo po ito. Ano po? Ayan, ang dami nilang nilulukad dito. Siyempre po, as always, paki-like, paki-share, and subscribe sa ating YouTube channel. And then, lagi po natin pindutin yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga properties po or farmlet na ibablog po natin. So, tara, let's go! Ikutin na po natin si 2 hectares dito sa Tagkawayan, Quezon. So bago tayo mag-ikot kay property, pakita ko muna po sa inyo yung pinaka-source ng tubig kung saan meron tayong sapa dito na nakapaloob kay property. Medyo iga po yung tubig sa ngayon pero pagput panahon ng tag-ulan, ayan, parang meron pa tayo dyan ng mini falls. Ayan po, naagos po dyan yung tubig. Pero sa ngayon, ayan, medyo iga pero at least kahit sa panahon ng tag-araw hindi naman siya natutuyutan ng tubig, medyo bumabaw lang yung pinaka level niya. Ayan po. Dami oh. Yan, kasama pa po yung Oo. ano tawag diyan kuya, ano tong busay? Oo. Busay. Tingnan mo oh. Ang dami sa paa ko pero hindi nangangagat pa. Diyan mamay pwede kaming nakuha kami dyan ng tubig na inumin. Ah, hindi inom din po ito. Doon po, may tulo po yan eh. May bukal Ganda no, pwedeng ano, wag tatalon doon. Pwede mo tumalon dun. Oo, malalim po ba iyan? Malalim mo yan. Ang linaw ng tubig. Yan, kasama pa po iyan. Bali, ito po yung nakapaloob sa property. Doon. Yung kalahati po, dahil yung kalahati po sa kabila, ano po? Pag ganyan nga kasi. Ah, okay. Hindi naman yan mababakuran, kahit sino pwedeng maligo dyan. Bago tayo magpatuloy ng vlog, balikan ko muna po yung pinakadaan na dinaanan natin patungo dito kay property. Ayan. Doon po ako nagsimulang mag-vlog kanina. So, explain ko lang po. Bali, ayun po yung car namin kung saan ayun po yung pinaka-barangay road. And then, meron po tayo magiging right to way hanggang dito sa kinatatayuan ko, which is nasa 50 meters lang po. Ano po? So, ang nagbigay po ng right to way ay itong nagmamay-ari ng farm na to kung saan sa amin din po niya binili yung farm niya. And then kami rin po yung nagmamanage kung saan may mga nakatanim po dito mga imported na langka, imported na mangga. So yan po yun. Napakalinis ni property. Kami po ang nag-aalaga niyan. Yan, so pakita ko lang po ulit. Bali nagbigay po siya ng right of way hanggang dito po sa kinatatayuan ko na 50 meters. And then pasok na pasok naman po ang sasakyan. So napakabait naman po ng ating kapitbahay. Ayan po. And then ito na po yung property. Ayan yung maraming niyog na yan. Kaya meron po kayong makakatabing farm din dito na ganito kaganda. Sobrang linis. As in, lalo kung malilibot nyo po yung pinakaloob niyan, malalaki na po yung mga aviary na langka na nakatanim dyan. Pero mamaya na natin papakita. Ito muna tayo dun sa property na iaalok natin for today. So lakad na tayo. Bali ulitin ko lang po, ito po ay 2 hectares and then buhay po si seller. Marami tayong mga fruit bearing dito. So meron tayong kakao, meron tayong langka, guyabano, tayo.
ay yung mga pinagbalatan nila ng niyog. Nasa 9 kilometers po tayo para makalabas po tayo ng pinaka-national road. And then yung road na dinaanan po natin ay mix po So mayroon po tayong mga rough road and then meron po tayong cemented road na. Pero ang kagandahan po, napakaganda po ng kalsada natin. Pasok na pasok po yung ating sasakyan and hindi po siya maputik. So medyo mabuhangin po yung road na dinaanan natin. Kaya wala po tayong i-worry kahit hindi naman po siya cemented road pa lahat. Medyo masukal yung ibang part, lalo dun sa may part na yon. So estimated po natin ang nakatanim na puno ng niyog dito ay nasa 200 pieces po. Ano po? Naman kung gusto natin pumunta ng pinaka-town proper, tayo po ay magta-travel po ng another 15 kilometers buhat po dun sa national road na lalabasan po natin. Ano po? So ulitin ko lang, tayo po ay nasa 8 kilometers para makalabas po tayo ng pinaka-national road and then another 15 kilometers para naman po makarating po tayo ng pinaka-town proper kung saan nandun po yung ating hospital, yung ating palengke, munisipyo, ayan po. So, kumpleto naman po si Tagkawayan. Meron na tayong mga fast food dito. Meron na tayong Jollibee, McDo. Soon, mga malalaking hospital naman po yung pinaplano po ng municipality po ng Tagkawayan. Ano po? Kaya ito po ay first class municipality na. At kung maisipan nyo naman pong pasyalan at kung kayo po ay taga Manila, kayo po ay magta-travel ng halos nasa 7 hours para makarating po kayo dito kay 2 hectares. Medyo masukal na dito. Daming ulingin. Dito sa may parting likod, medyo masukal na siya. Si property po ay overlooking. Pero kagandahan nito, nasa gradual slope lang naman po itong si property. Ayan o, tanaw na tanaw yung mga kabilang farmlot. Rin tayo, kahit medyo masukal, kaya rin namang lakarin. Ay, masukal na talaga dito sa part na to. Yung sukal niya po yung tinatawag na kugon, yung mga matatalim na damo, and then the rest po, yung mga kahoy na yan, yan yung mga po pwedeng ulingin. So dun sa may pinakabungad lang maraming niyog, and then sa part ng likod wala na po siyang tanim. Kaya po si 2 hectares ay nasa 200 kapuno lang ng niyog ang nakatanim, hindi siya puno. Pero ganun pa man, ito po ay umaani po ng halos nasa 1,000 kabuo sa panahon po ng mahina po ang niyog. Ano po? Pero pagkakalakasan po, halos nasa 1,500 kabuo yung nalulukad nila. And then pumaparty po yung may-ari ng malinis. So neto na po ang may-ari sa halagang 13,000 to 15,000 kada 45 days yan.
Dito naman tayo sa may side na to. Pumunta. Tingnan natin kung gaano kasukal. Marami pa siyang mga bagong tanim po na niyog. Yan oh. Pero natatakpan na lang siya ng mga damo. Kainaman din po dito sa mga niyog dito. Bata pa siya, mababa pa siya, namumunga na. And ang dami niyang bunga sa isang puno. Ayan po. Ito, konting dagdag lang ng tanim na niyog. Ang ganda na magiging return income nitong property na to. Masukal lang talaga. Ikot pa rin tayo. Ang sarap sanang ikutin ni property kasi napaka smooth nung ginagawa kong paglakad dahil nga po ito naman po ay gradual slope lang. So hindi man lang halos tayo napapagod mag-ikot. Kaya lang sobrang sukal. Ayun, medyo nahihiwa-hiwa tayo ng damo. Kaya hindi tayo masyadong makapasok dun sa mga bawat sulok. Pero in total po maganda po si property. Kagandahan po nito, kumpleto po tayo. Ano po, mula sa source po ng tubig, kung saan meron tayong busay. And then meron din po tayong kuryente na dito sa area na to. Actually po kami po yung nag-apply po nung kuryente nung aming inaalagaan na farm dito sa tabi ng ating binablog na 2 hectares. Kaya po pwedeng po tayo magpakabit ng sarili po nating kontador. And then malakas din po yung signal ng ating phone. Tingin ko naman po about sa documents itong property na to. Tayo po ay nasa mature CLOA title and then buhay po ang nagmamay-ari. Actually po kasama po namin siya and siya po yung nagtutour sa amin. Ano po? So, kanina, nag-uusap po kami, ang sabi po niya is, sa ibibigay niya pong price, siya po ay magneneto na. So, meaning po wala na po siyang sasagutin. Dito sa may part ng pinakalikod ang talagang kailangan dagdagan ng niyog para maging kasing ganda siya nung nasa unahan. Pansin niyo po yung bakod na yan. Yan po ang karugtong po ng bakod na sinasabi ko nga po sa inyong nakabili din po sa amin ng property. Ayan po. So, pag ganyan po yan, ano po. So, ito po yung sakop ng ating 2 hectares. Ayan po. So, lakad tayo. Silipin natin. Magigilid naman tayo. Kaya po medyo malinis itong daan na to. Yan po ay dinadaanan ng paragos kung tawagin. Yung po bang mga naglalabas po ng niyog. Yan, sakop po ni property yan. Kagandahan po nito kahit meron tayong right of way, napakaigsi naman po nung right of way natin. And magagarantiyahan ko po sa inyo yung pinaka right of way kasi kami nga po yung nag-aalaga dun sa kabilang property kung saan yun nga po yung nagbigay ng right of way sa atin na pasok naman po ang sasakyan. Actually po pwede naman niyang bakuran talaga yung kanyang property kasi bakod na nga po, pero hindi niya po talaga sadyang binakuran yung pinakaharap ng barangay road kasi inaalala nga po niya yung mga pwede pang dumaan. So kawawa naman daw po kaya hindi niya po talaga sinaraduhan yun. Yung mga gilid-gilid lang po ng property niya ang binakuran niya. So napakabait po ni Sir Obet. Shout out po sa inyo. Thank you po.
Ganun po kabait yung ating kapitbahay. Yan, sako pa rin po yan property. Magigilid na lang po ako, ano po. Kasi masukal. Ito po ay may dating sukat na, pero kung gusto pa rin po nating magpasukat, yan, pwede naman po, para at least kung magbabakod po tayo, ay mas maliwanag po yung ating gagawing pagbabakod. Yung ating kapitbahay po na sinasabi ko po sa inyo, sila po ay nag-request din po ng pagpapasukat, kaya inassist din po namin sila. So kami po ay nag-o-offer din po ng relocation, survey, yan, mga subdivided lots, titling, kung sakali po, ayan, yun po yung mga ino-offer namin sa aming mga client. Medyo masukal dito kaya nagilid na lang ako. Kagandahan po kung sakaling dito kayo bibili ng mga property sa Tagkawayan, yan, malapit-lapit nang buksan yung ating mga diversion road na magduduktong po sa mga bayan po. Ano po? Meron po kasi tayong diversion na magduduktong dito sa Tagkawayan going to Bicol. So maliles po yung mga travel time po natin. Hindi ko pa alam kung ano yung mga bubuksan na road. Ayan, medyo masukal natin dito. So talagang hindi tayo makakapasok. Palabas na ako ng property. Pakita ko po ulit sa inyo yung pinakadadaanan natin. So dito mag-start yung ating property. Ano po? Ayan po yung bakod. And then nilaktawan niya po iyan. Hindi niya talaga binakuran kasi ito po yung property. And hindi niya na po binakuran na yan. So lakad tayo. Palabas na po tayo ng pinaka barangay road. Ayan po, naka-open po yan, no? Bakod, and then open, and then bakod. Para po mabigyan nga po niya ng right of way itong mga dumadaan dito. So kung sakali po magustuhan nyo si property, pwede nyo po kami message sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen. And dun sa mga ibang details na hindi ko po nabanggit, may description box po kami. So paki-click na lang din po yun. Ano po? So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Yan, avail na po kayo mga ka-farm lot.